Kapag nalaman ni President Lu na ang paglalagay ng gamot kay Shenyan ay pumalya at hindi natin nasira ang reputasyon ng taong iyon, tiyak na lagot tayong dalawa. Zhu Ziwei, Iniligtas kita, pero gusto mo naman akong mahalin sa kama. Mr. Shen, hindi ba't parang pagtataksil ito sa tumulong sa iyo? President Shen, naubos na ang lahat ng paninda sa bodega dahil sa sunog, naputol na ang daloy ng ating pondo at ang mga supplier ay nandito na para maningil. Talagang babagsak na ang kumpanya. nakakaaliw naman ito. Nilasing ako ng iyong fiancé, at heto ka ngayon para maging pamatay sa epekto nito. Hindi ka ba natatakot na isali kita sa mga pagbabayarin ko? Hindi, dahil dati ko na siyang fiancé. Ngayon, ikaw lang ang gusto ko. Zhu Ziwei, bakit mo ba ako tinutulungan? Ang pagtulong sa iyo ay para na ring pagtulong sa sarili ko. Pwede tayong magtulungan upang pabagsakin si Lu Xinyan. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Mortal kang kaaway para kay Lu Xinyan at tinik ka sa lalamunan niya. Ang matalo sa iyo ang magiging pinakamabigat na ganti laban sa kanya. Sinira niya ang iyong negosyo. Nilason ka pa niya dahil gusto kanyang hiyain sa buong mundo. Talaga bang wala kang balak gumanti? Gusto ko. Siyempre, gusto ko siyang pagbayarin ng matindi. Pero, ano naman ang magagawa mo para sa akin? Kaya kong tulungan ang kumpanya mo na muling makabangon. President Shen, magandang balita po. Biglang may dumating na murang supply ng mga produkto. Katatapos lang din maaprubahan ang $200 milyong na deal. Muling nabuhay ang ating kumpanya. Bata pa lang ay alam ko na may dala akong swerte. Nanalo ako ng $5 milyong, ligtas na ang anak ko. Kung gusto ko, kaya kong magbigay sa kahit kanino ng magandang kapalaran. 7 taon kong minahal si Lu Xinyan. Ginawa kong naging matagumpay ang negosyo niya sa loob ng maraming taon. Pero ang napala ko lang ay ang makitang ikakasal na siya sa ibang babae. Hindi ba't sila ni Ye Shanshan ay magkapatid sa ama? Bakit sila magpapakasal? Masyado kang nagre-react? Dahil ba mas nasisiyahan ka sa akin kaysa sa kanya? Aking pilyang pusa, siyempre alam mo kung paano mangakit. Hindi tulad niya na para lang tuod sa kama. Kapag nakuha ko na ang kontrata sa paglilipat ng mga share. Formal at harap-harapan kitang gagawing Mrs. Lu ko. Hindi naman ako naghihinanakit. Ayoko lang na lumaking walang pagkakakilanlan ng anak ko. Nabulag pala ako sa mga nakaraang taon. Hindi mo lang ako nilinlang. Ginawa mo pa akong libreng katulong at pinag-alaga mo pa ako ng kabit mo at ng iyong anak. Zhu Ziwei, isa lang siyang panggulo sa daan. Wala siyang silbi kundi ang humarang. Kung hindi dahil sa swerteng dinala mo sa akin, hindi kailanman magiging ganito kaayos ang negosyo ko.
Kahit gaano pa kayabang ang Shenyan na iyan, talo pa rin siya sa mga kamay ko. Nakakatawa naman. Ginamit mo ang swerte ko para lang makaakyat sa kinalalagyan mo ngayon at pagkatapos ay sisipain mo lang ako. Ipapakita ko talaga sa iyo ang pakiramdam na hilahin ka pababa mula sa taas hanggang sa putikan. Gusto mong gamitin ang mga kamay ko para tapusin si Lucien yan. Ano kaya? Kung mas lakihan pa natin ang laro, sabayan na rin natin ang pagkuha ng sertipiko ng kasal. Eksaktong gusto ko iyan. Ang pagpapakasal sa iyo ay isang hakbang para lalong mabwisit at mapahamak si Lucinyan. Xu Jiwei, nangako kang pipirma? Bakit bigla ka namang nagbago ng isip? Saan ka ba pumunta buong gabi? Saan ka ba nagpunta buong gabi? Xu Ziwei? Nasaan ka ba? Bigla ka na lang nawala buong gabi? Hindi mo ba alam kung gaano ako nag-alala sa iyo? Nag-aalala ka ba sa akin? O nag-aalala ka na ang 30% ng sosyo sa Lu Group ay mawala? Ziwei? Ginagawa ko naman ito para sa ating kinabukasan. Bakit mo naman naiisip ang ganyan tungkol sa akin? Shenyan, baliw ka. Dahil sinabi mong magpapakasal tayo, gusto ko ng formal na pagkilala. Hindi naman na yun labis, di ba? Xu Ziwei, bakit may boses ng lalaki riyan? Xu Ziwei, sino ang kasama mo ngayon? Kumuha ako ng lalaki rito sa hotel. Kilala mo rin ang taong ito. Mas gwapo, mas mayaman, at mas magaling pa sa iyo. Ziwei, alam kong nagtatampo ka dahil busy ako at napabayaan kita. Kapag natapos ko na ang proyekto sa Jiangnan Resort, babawi talaga ako sa iyo. Tungkol naman sa mga shares. Paano mo naman balak bumawi sa akin? Hahalikan kita hanggang sa mawala ang galit mo. Ayos ba iyon? Lucinyan, tigilan mo ang pagpandidiri sa akin. Maraming gustong humalik sa akin. Sa tingin mo ba may pupwesto ka pa? Alam kong mahal na mahal mo ako. Pero kapag nagpatuloy ka sa pagiging masyadong emosyonal, nasasakal na talaga ako. Kung ganoon, mabuti pang mawala ka na lang sa mundo para sa akin. Pagdating ng oras na iyon, ibibigay ko na ang lahat ng mga shares ko. Xu Ziwei, bakit mo ginagamit ang bagay na iyan para pagbantaan ako? Ikaw? Talaga bang ganun ako kagaling? Maayos ang pakikisama mo. Sayang lang at hindi siya nadadala sa ganoon. Hindi. Sadyang masyado lang tanga si Lucinyan. Kung bilib na bilib ka, gusto mo bang sumubok pa uli? Wala ka talagang utang na loob. Sino namang lalaki ang ginagamit mo para asarin ako? Kapag nakuha ko na ang mga shares, paluluwalhatiin ko siya sa pagmamakaawa sa akin. Buti pa ikaw, napakamabait, napakalambing, at napakagaan pa sa pakiramdam. Sabihin mo, kung malaman niyang magkasama tayo, sa tingin mo ba iiyak siya muna? O ano? President Lu, ang ilang mga proyekto ng kumpanya ngayon, bigla na lang kinuha lahat ni Shen Group at naagaw sa atin. Ano? Hindi ito maaari. Bagsak na ang negosyo ni Shenyan, paano siya nakakabangon? Siguradong ang walang hiyang si Xu Ziwei na iyon ang nagdala sa akin ng kamalasan. Basta't makuha ko ang proyektong Jiangnan Resort, siguradong magagawa ko na higitan at talunin siya ng tuluyan. Nasa akin ang swerte na bigay ni Shanshan, kaya paano siya lalaban sa akin? Lucinyan, hinding-hindi mo na matatalo si Shenyan.
President Shen, nakuha ng kumpanya ang 3 o 4 pang mga proyekto, tumataas na ang halaga ng ating stocks. Talaga bang nagdadala siya sa akin ng swerte? Sige na, wag mo muna akong tatawagan kung walang mahalagang sasabihin. President Shen, bakit parang ang init ng ulo mo? Hindi mo ba gusto na marami tayong nakuhang proyekto? Tatlong araw na walang balita, akala ko, nalimutan na ako ng isang tao rito. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi ka nagiging pinakamayaman sa Jiangcheng, hindi ako aalis. Tungkol sa pagiging pinakamayaman sa Jiangcheng, wala akong pakialam doon. Ang gusto ko lang ngayon ay tapusin na ang mahalagang gawain natin. Ang ibig mo bang sabihin ay ang bidding na magaganap mamayang 10:00? Kapag nakuha mo na ang proyektong Jiangnan Resort, mas lalo mo nang malalamangan si Lucy niya. Kaya pala ang tinutukoy mong mahalagang gawain ay ang isama ako rito para magpakasal. Ilang taon kitang hinintay. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na kita pakakawalan pa. Regalo para sa kasal? Ikaw, Mayroon pa palang ito. Kailangang lumipat na rito. Magpapadala ako ng mga tao para sunduin ka. Shenyan. Tungkol sa pagpapakasal natin, maari bang huwag muna nating isa publiko? Wala pang 3 minuto mula noong kasal. Gusto mo na agad na maglihim? Akshu Ziwei. Ginagawa mo lang ba talaga akong gamit-gamit lang? Sa bidding event, sasama ako sa iyo. Napakaingay ng pangalan ni Lu Group kamakailan. Kaya ang proyekto ng Jiangnan Resort, paniguradong mapupunta na iyan kay Lucy niya. Sandali, hindi ba si Shu Ziwei yan? Hindi ba't siya ang fiancé ni Lucy niyan? Oo nga, bakit ang lapit niya kay Shenyan? Sina Shenyan at Lucy niyan ay sikat na magkaaway sa buong Jiangcheng. Kapag tapos na ang bidding event, mag-usap tayo ng maayos tungkol sa lihim nating kasal. Anong pag-uusapan? Kasangkapan lang naman ako, di ba? Gamitin mo lang ako kung paano mo gusto. Ang lalaking ito, bakit napakahirap amuhin? Tumigil ka na. Alam kong masama ang loob mo. Kahit anong problema, sa bahay na natin pag-usapan. Huwag mo akong hiyain sa harap ng maraming tao. Alam ng lahat ng tao rito na ako ang fiancé mo. Walang sino man ang mas may karapatan. Nasamahan ka sa bidding na ito kundi ako. Siya. Ano ang papel niya rito? Ate Jiwei, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Narito lang ako para tulungan si Brother Sinian. Nabawasan ang kanyang mga trabaho. Kahit man lang sa paggawa ng kasinungalingan, humanap ka naman ng magandang dahilan. Napakalaki ng pinapakita mong pagmamalaki. Kung hindi ka lang kakilala, iisipin nila na ikaw na si Mrs. Lu. Shu Ziwei, si Shanshan ang nagdadala sa akin ng swerte dahil sa kanya, nakuha ko ang proyekto para sa Jiangnan Resort. Kaya, huwag mo siyang pakialaman. Nagdadala ng swerte? Sinasabi mong siya ang swerte mo. Simula noong sumali siya sa kumpanya, naging maayos na ang takbo ng negosyo ko. Habang nariyan siya, hindi tayo nabibigo sa mga bidding na sinasalihan natin. Lucinian, talaga bang iniisip mo na ang tagumpay mo nitong mga nakaraang taon ay dahil lang lahat sa swerteng hatid niya? Mismong eksperto ang nagsabi niyan. Si Shanshan, ang babaeng magdadala sa akin ng yaman, kung wala siya, wala rin ako sa kinalalagyan ko ngayon. Bakit ka tumatawa? Tumatawa ako dahil hangal ka at dahil wala ka ng pag-asa.
Wala siyang iba kundi isang sinungaling na gumagamit ng kung ano-ano para lang umangat. Tapos ay tinuturing mo pa siyang parang suwerte. Ate Ziwei, hindi. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Ikaw. Ikaw. Brother Sinyan, Xu Ziwei, sobra ka na. Mag-sorry ka agad kay Shan Shan. ikaw. Shen Yan, may gana ka pang saktan ako? Dapat lang yan sa masamang tao na tulad mo. Shen Yan, wala ring silbi kahit magwala ka pa, ang proyektong Jiangnan Resort ay mapupunta sa akin. Sinabi mo na sa'yo, sa'yo na. Pasensya na ha, pumunta ako rito. Para lang agawin yan sa'yo. 5 taon mo na akong kinakalaban, pero hindi ka nanalo? Pati sarili mong kumpanya ay malapit nang bumagsak. Ngayon, gusto mong kuhanin ang para sa akin? Huwag kang managinip ng gising. Iba na ang panahon ngayon. May kakampi na ako ngayon. Manalo man o matalo, siya ang magdedesisyon. Shen Yan, kailan ka pa naging ganyan kauto-uto? Pero, kahit manganak ka pa ng 8 beses, hindi mo ako mapapantayan. Lucy Nian, maghunos dili ka muna dahil sa huli ikaw lang ang mapapahiya. Xu Ziwei, hanggang kailan mo babalak manggulo ng walang dahilan? Wala ka nang naitulong sa karir ko kahit kaunti, at patuloy mo pa akong binibigyan ng problema. Talagang bulag ka sa katotohanan. Kung wala ang tulong ni Miss Yu sa iyo, ang proyekto ng Jiangnan Resort ay hindi mo makukuha. Anong kinalaman niya rito? Dahil sa swerteng dala sa akin ni Shanshan, ang proyektong ito ay hindi ko pagsisihan. Lucy Nian, paulit-ulit mong sinasabi na siya ang nagdadala sa iyo ng swerte. Pero ang tagumpay ng karir mo nitong mga nakaraang taon na naging maayos at madali ay walang kinalaman sa kanya kahit kaunti. Brother Sinyan, magsisimula na ang bidding ngayon? Huwag mo na munang pansinin si Ate Ziwei, pumunta na tayo doon. Sige. Maghintay ka lang, ipapakita ko sa iyo kung paano ako gagawing matagumpay ni Shanshan. Matapos ang matagal na paghahanda ni Lucy niyan, wala na ngang pag-aalinlangan. Tama, malamang ay narito lang si Shenyan para magpakitang tao lang. Ang nanalo para sa proyektong bidding na ito ay Shen Group. Hindi ito si Lucy niyan, si Shen Group ito. Ito ay, natalo talaga si Lucy niyan. Paano mangyayari iyon? Diyos ko, bakit naging ganito? Congratulations Shen Group dahil sa matagumpay na pagkuha sa proyektong Jiangnan Village. Hindi ko akalaing si Young Master Shen pala ito. Napakagaling naman. Si Shenyan pala iyon. Paano naman niya nakuha ang proyektong iyon? Si Lucy niyan ay 5 taon nang panalo sa bawat bidding, pero sa pagkakataong ito ay nabigo siya. President Lu? Tingnan mo. Napakadaling manalo laban sa iyo. President Shen, huwag kang masyadong mayabang. Ang proyekto ng Jiangnan Resort, ano naman kung nakuha mo ito? Hanggat nandyan si Shanshan, anun mang malaking proyekto, kaya kong makuha. Ganon ba, President Lu? Kung ganoon, mag-ingat ka simula ngayon. Sa susunod na magkaroon ka ng kursunadang proyekto, isa-isa, aagawin ko lahat sa iyo. Kapag naging sobrang sawi ka na sa pagkatalo, huwag kang magtago at umiyak sa tabi. Shen Yan, swerte mo lang kaya nakakuha ka ng isang proyekto. Huwag mong isipin na ikaw na ang pinakamakapangyarihan. Nasa akin ang swerte. Anong panlaban mo sa akin? Lucy Nian, huwag ka masyadong mapagmataas. Kung talagang swerte ka, bakit hindi ang proyekto ng Jiangnan Resort ang napunta sa iyo? Ate Ziwei, kakawala lang ng proyekto ni Sinyan, bakit mo pa siya sinasabihan ng mga ganyang pananalita? Aba, hindi ba ikaw ang swerte niya? Bakit hindi mo man lang naisalba ang proyekto niya? Nakikita mo na, kung wala ako, ang kaunti mong galing ay tiyak na malulubog lang sa wala. Xu Ziwei, fiancé kita. Paano mo nagawa na pumanig sa kalaban ko? Itinuturing mo ba talaga ako bilang fiancé mo?
Kasi sa mga mata mo, ang swerte mo sa buhay ay mas mahalaga kaysa sa akin. Xu Ziwei, paano mo nagagawang magbiro ng ganyan? Si Shanshan ay kapatid ko. Nasabi ko lang yon. Bakit ka nagpapaapekto ng ganyan? Sa bagay, walang kabit. Ang may kapal ng mukhang gumamit ng titulong kapatid. Ate Ziwei, ang relasyon namin ni Brother Sinian ay hindi gaya ng iniisip mo. Tama, ang ganyang paghihinala ay masama para sa reputasyon ni Shanshan. Kung ganoon mangahas kang, mangako sa harap ng lahat na kung lolokohin mo ako, bukas din ay babagsak ang stock ng kumpanya nyo. Ano? Hindi mo ba kaya? Lusin yan. Sobrang binigo mo talaga ako. President Lu, naduduwag ka na ba? Isusugal niya ang career niya na siguradong mas masakit pa kaysa sa parusahan ng kanyang puso. Xu Ziwei, kailangan mo ba talaga akong ipitin ng ganito? Naghihirap ako ng ganito, hindi ba? Para din naman sa ating kinabukasan? Wala ka lang talagang magawa at gumagawa ka lang ng gulo. Huwag kang magpanggap na tapat ka. Gusto mo lang makuha ang kaunting share ko sa negosyo. Kung wala ang tulong ko, wala kang kwenta. Ikaw, Miss Xu, ano kaya kung ako na lang ang piliin mo? Mas gwapo ako kaysa sa kanya. Mas maraming dolyar? At mas mahusay rin akong mag-alaga ng asawa. alisin mo ang madungis mong kamay sa katawan ni Ziwei. Lusin huwag kang masyadong magalit dahil baka makasama iyan sa kalusugan mo. Mahina ka na nga noon pa. At kapag nagkasakit ka pa, tuluyan ka nang mawawalan ng kakayahan. President Lu, sa gaganaping party para sa selebrasyon, hindi na kita iimbitahan dahil malas ka lang doon. Walang hiya ka. Ang proyekto sa Jiangnan Resort? Bakit ito napunta sa kamay ng Shenyang? Anong karapatan niya? Totoo kaya ang mga sinabi ni Xu Ziwei? Hindi kaya totoo ang sinabi ni Xu Ziwei? Naging madali at matagumpay ang buhay ko nitong mga nakaraang taon? Hindi ba talaga iyon dahil sa kanya? Pero malinaw ang sabi ng master? Kapag nalaman ni Lucy niyan na niloloko ko lang siya simula pa nung una, ay tapos na ako. Ang isang taong bankrupt ay biglang nakabawi. Tungkol sa matandang mayamang babae sa usap-usapan, hindi kaya siya ang backer na sinasabi ni Shenyan? Tama. Hindi ako lolokohin ng master. Siguradong katulad iyan ang sinabi mo. Kundi dahil sa swerte mo, bakit mawawala ang project na ito? Isang basura na umaasa sa babae para umangat. Gagawin ko ang lahat para paluhurin siya sa harapan ko at maranasan ang kahihiyang tinanggap ko ngayong araw. Sinyan? Kailan mo pabalak isa publiko ang relasyon natin? Kaya kong maghintay? Pero, ang bata sa sinapupunan ko ay hindi na makakapaghintay. Brother Sinian, nasa puso mo pa rin ba si Xu Ziwei? Kung hindi mo siya maiwan-iwan, aalis na lang kami ng baby ko. Sabi ng master, si Ye Shanshan ay isang pambihirang babaeng may swerteng pang 100 taon. Kailangang manatili siya sa tabi ko para maabot ng karir ko ang rurok nito. Ano man ang mangyari, hindi ko siya pwedeng hayaang iwan ako. Ano bang pinag-iisip mo? Ang nasa puso ko lang ay ikaw. Kapag nakuha ko na ang share sa mga kamay niya, babawi ako sa iyo ng husto. Anong ginagawa mo? Itong sorpresang pag-atake na to, Mr. Shen. Posible bang ginawa mo talaga ito para sa akin? Legal tayong mag-asawa? Ginagawa ko lang ang aking karapatan? Paanong naging sorpresang pag-atake yon? Samantalang ikaw, Miss Xu, masyadong matalim ang dila mo na parang isang leopard? Ngunit ang katawan mo ay mas matapat kaysa sa sinasabi mo. Napakabulaklak ng dila mo. Turuan mo nga ako ng ilang diskarte para sa susunod ay maisara ko ang mapanlinlang na bibig ni Lucy niya.
Nasa yakap ka na ng asawa mo. Iniisip mo pa rin ba ang dating kasintahan mo? Kailangan ko bang ipaalala sa iyo kung sino? Ang dahilan kung bakit hindi ka makapagsalita habang nasa kama? O sige na, sige na. Ikaw ang pinakaimportante. Ikaw lang talaga ang mahalaga sa akin. Kung gayon, itatanong ko sa iyo. Kailan mo balak i-anunsyo sa lahat ang ating relasyon? Halo po, Lola. Weiwei, apo, kailan ka ba bibisita rito para samahan si Lola na kumain? Miss na miss ka na ni Lola. Pati si Sinian, matagal ko na ring hindi siya nakikita. Sige po. Lola, naintindihan ko po. Babalik po ako dyan sa Makalawa. Shenyan. Hindi sa ayaw kong ipaalam ang ating relasyon. Kaya lang, noong una, noong makasama ko si Lucy niyan, ay dahil sa pagrereto ng lola ko. Kung malalaman niya lang, ang mga ginawa sa akin ni Lucy niyan, siguradong magagalit siya ng husto. Sabi ng doktor, hindi muna siya dapat mabigla. Kaya naman ako. Ziwei, sabi ko naman sa iyo lang ako habang buhay. Ang katayuan natin, kaya kong maghintay. Salamat sa iyo. Alam kong makasarili ako. Pero gagawin ko ang lahat para maibigay ang gusto mo. Ang tanging gusto ko lang naman ay walang iba kundi ikaw. Bumaba ka na. Brother Sinian? Shu Ziwei, sa ginawa mong pagpahiya sa akin sa bidding, ngayon ay may mukha ka pa para sumakay sa kotse ko. Tungkol sa paglipat ng shares, maaari ko pa itong pag-isipan. Hayaan mo na, dahil fiancé naman kita. Ang mga nangyari noon, hindi ko na paghihigantihan. Kung nandoon pa rin siya, hindi ako sasakay. Good girl, bumaba ka muna ng sasakyan. Pagbalik ko, babawi ako sa iyo. Shu Ziwei! Nawawala ka na ba sa sarili mo? Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Huwag ko nang makikita ang mukha mo. Ate Ziwei, may nagawa ba akong mali? Ikaw! Ako ang masusunod dito. Kapag sinabi kong umalis ka, kailangan mong lumayas ka agad. Naiintindihan mo ba? Hindi ka pa naman pinapakasalan ni Brother Sinian, pero umaarte ka na bilang amo ng bahay na ito. Kapag nalaman ito ni Brother Sinian, siguradong magagalit siya sa iyo. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Kung sino ang mananatili o paaalisin. Ako ang masusunod. Ate Ziwei, sa loob ng maraming taon, pinubuhay ka lang ni Brother Sinian? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para sabihin sa iyo ang bahay na ito? Kung kanino man ang bahay na ito, wala kang karapatan na pakialaman ako dito. Hindi. Imposible ito. Bakit sa titulo ng bahay na to, pangalan mo ang nakasulat? Ang bahay na ito mula loob hanggang labas. Bawat sentimo ay galing sa bulsa ko. Walang kinalaman si Lucy niyan dito kahit konti. Noong wala pa siyang pera at hindi pa siya makabili ng makakain, ako ang bumubuhay sa kanya. At saka pala, yung mga regalong ibinigay ko sa iyo, huwag mong gagalawin. Kapag naglakas loob kang itakas ang mga iyan,
Tatawag ako ng 911 para asikasuhin ka. Shuziwei, walang hiya ka. At isa pa, manahimik ka. Huwag mo akong istorbohin sa pagtulog. Shuziwei, kumanda ka sa akin? Ang bahay na ito, ang lahat ng ito ay mapupunta rin sa akin balang araw. Namimiss mo ba ako, asawa ko? Hindi ko akalain na ang tanyag na si President Shen ay gagamit ng ganitong panunukso para lang mambighani. Normal lang naman natuksuhin ang sarili kong asawa. Shen yan, mabulaklak talaga ang dila mo. Asawa ko, marami pa akong ibang alam na gawin. Gusto mo bang subukan? Kapag itinuloy mo ang pagtukso, mawawalan na ako ng antok. Mabuti pang maglinis na at matulog ng maaga si President Shen. Baka mamaya ay malampasan mo ang proyektong nagkakahalaga ng $1 bilyong. Hindi ako magiging responsable doon. Unang araw ng kasal natin pero hinayaan mo akong mag-isa sa kwarto. Gustong gusto ko nang ipaalam sa buong mundo ngayon din. At ipaalam sa lahat na akin ka. Sige na, kung magiging masunurin lang ang lalaki, ay mas mamahalin siya ng isang babae. Paano kung sabihin ko na kailangan kitang makita ngayong gabi? Nasaan ka? Siyempre, doon sa lugar kung saan tayo unang nagsabuatan. Noon. Sino ang kausap mo sa telepono? Siyempre, nakikipaglandian ako sa aking gigolo. Jiwei, kailangan ba talagang ganito? Alam kong mahal na mahal mo ako. Pero hindi mo kailangang gumamit ng ganitong paraan para lang galitin ako. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Kung may oras ka pa, suyuin mo na lang doon ang paborito mong kapatid. Si Shanshan ay kapatid ko pa rin, at siya ang babaeng nakatakdang magdala ng swerte sa buhay ko. Bakit mo ba siya inaapi ng ganyan? Ang galing talaga ni Ye Shanshan. Matapos ang gulo sa bidding, nagagawa mo pa ring maniwala na siya ang nagdadala sa iyo ng swerte. Jiwei, bakit tila nagiba? Kana at naging estranyo sa akin. Parang hindi na kita kilala. Talaga? Sige nga, sabihin mo. Ano ba ang dating ako? Dati ay napakamahinhin mo at maalaga, maunawain sa lahat ng bagay. Mabait ka sa kahit na sino. Hindi gaya ngayon na punong-puno ka ng galit at palaging may kaaway. Dati kasi ay hangal ako dahil sa mga matatamis mong salita ay napapaikot mo ako ng husto, nagpapakahirap na magsilbi bilang katulong mo ng walang bayad. Huwag kang magkamali. Wala akong kaaway sa kahit sino. Sadya lang talagang ikaw. Pati na ang magaling mong kapatid, ang ayaw ko. Dahil masyado mong pinahahalagahan ang kapatid mong iyan, mas mabuti pang, kasama ang paborito mong babae, ay umalis na kayo rito. Tutal, si President Lu ay maraming pera at maraming mga bahay. Para makagawa kayo ng mga masasamang balak ng magkasama. President Lu, may natanggap po kaming balita. Usap-usapan na po sa lahat na ang founder ng Ning Group ay babalik na ng bansa sa mga darating na araw. Balitang naghahanap sila ng kumpanyang makakapartner sa negosyo. Kailan daw? Wala pa po kaming mahanap na tiyak na petsa. Ipaimbestiga nyo. Kahit anong paraan pa ang gamitin mo, dapat bago pa makaalam ang pamilyang Shen o bago pa sila makakilos, malaman mo na ang lahat ng detalye tungkol sa Ning Group. Lusin yan. Huwag ka nang magpumilit. Sana ay sumuko ka na habang maaga pa. Ano ang karapatan mong insultuhin ako? Bakit sa tingin mo ay hindi ko kaya? Dahil ako lang ang nakakaalam sa iyong swerte. Kung wala ako, baliwala ka lang. Hindi maaari. Malinaw na ang swerte ko ay galing kay Shanshan. Sige lang.
Pangatawanan mo ang mahal mong nakababatang kapatid. Maghintay ka lang. Darating ang araw na magsisisi ka rin. President Lu, may masamang nangyari. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Pamilyang Shen ang balita, pero nagdala na siya ng mga tao sa airport para kunin ang founder ng Ning Group. Ano? Shen siya na naman. Kahit pa nakuha ni Pamilyang Shen ang tao, ano naman ngayon? Malayo pa bago mabuo ang usapan. Ang pakikipagtulungan sa Ning Group ay tiyak na mapupunta sa atin. Dahil ito kay Xu Ziwei, siguradong siya ang dahilan kung bakit nawala ang swerteng dala mo para sa akin. Kaya nakahanap ng tsansa si Shen Yan. Brother Sinian, balita ko ay gusto ng founder ng Ning Group ang mga Esmeralda kamakailan. Bakit hindi natin ibigay ang gusto niya? Gawin mo ang sinabi mo. Siguraduhin mong makakahanap ka ng dekalidad na Esmeralda. Kapag nagtagumpay ito, bibigyan kita ng magandang gantimpala. Salamat po, Brother Sinian. Huwag niyo na akong sundan. Gagala lang ako ng kaunti para pumili ng regalo para kay Xiaoyan. Ligtas naman dito sa bansa natin. Ano ba ang posibleng mangyaring masama? Kukunin ko ang batong ito. Bakit ka nakatungang riyan? Ibalot mo na ito, bilis. Ang Esmeraldang ito ay ako ang unang nakakita. Sa itsura mong iyan na tila galing lang sa bangketa, may pambili ka ba niyan? Mga ma'am, ang Esmeraldang ito ang pinakamahalagang koleksyon ng shop na ito. Iisa lang ito sa buong mundo. Talagang napakataas po ng presyo nito. Sabi ko nang kukunin ko na ito, iswipe mo na ang card ko agad. Ikaw, Ang mapangmata mo naman. Dahil lang may kaunti kang pera, akala mo ay pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. regalo ito para sa founder ng Ning Group. Kapag naudlot ang pakikipagtulungan namin, pananagutan mo ba iyon? Hindi mo ba alam kung sino ang nauna? Tapos naglalakas loob ka pang magbanggit ng rules? Ngayon, sisingit ako sa harapan mo. Ano ang magagawa mo? Anong pakitang tao yan? Ang pera ay nasa kamay ni Brother Sinian? May ganyan ka ba kalaking pera? Sa dobleng presyo, kinukuha ko na ang emerald na ito. Tama na, tama na. Ang walang kwentang batong ito, hindi ko naman talaga iyan gusto. Makipag-agawan sa ganyang uri ng tao at magsayang pa ng pera, hindi ito sulit. Ayos lang. Gusto ko lang makita ang ilang tao na hindi mabili ang gusto nila at hanggang tingin na lang ng may inis. Ikaw. Sabihin mo na lang kung wala kang pera. Umasa ka lang sa lalaki para marating iyan? Tapos nagpapanggap kang mayaman? Sinong nagsabing kailangan ko ng lalaki? Pasensya na, pero ako mismo ang mayaman. Mayaman ka pa dyan. Kung mailalabas mo ang ganyang halaga, ngayong araw, dito mismo, ay luluhod ako sa harap mo. Gagamitin ko ang bato para paluhurin ka. Kahit anong isip ko, hindi ako lugi. Xu Ziwei, Hija. Ang iyong mga mata, ang iyong mukha, kamukhang kamukha ng babae sa painting ni Xiaoyan, para bang nanggaling sa iisang hulma. Siya na kaya iyon. Salamat kanina sa pagtatanggol sa akin. Siya nga pala, kasal ka na ba? Sinasabi ko sa'yo, ang anak kong lalaki, pagdating sa hitsura, mas gwapo pa siya sa mga artista. At ang katawan niya ay talagang maganda at napakakisig. At ang pinakamahalaga sa lahat, maalaga siya sa asawa. May interes ka ba na makilala siya? Pasensya na po. Kasasal ko lang. Nitong nakaraang 2 araw lang kami kumuha ng marriage certificate. Ayos lang yan. Iwan mo ang contact details mo.
Sakaling kailanganin mo sa hinaharap, siguradong maaasahan mo ang anak ko. Seryoso ba? Wala namang ina na ganito kagarapal na tulungan ang anak na mang-agaw ng asawa? Pasensya na po. May kailangan lang akong asikasuhin kaya mauuna na ako. Shenyan, Asawa ko. Saglit lang tayong nagkasama? Paalisin mo na agad ako? pag-usapan muna natin ang mahahalagang bagay. Ngayon, ito na ang pinakamahalagang bagay. Magagalit na ako kapag itinuloy mo pa yan. Ito ang impormasyong hirap na hirap akong kunin tungkol sa Ning Group. Gamit ang mga ito, at ang swerte ko, siguradong magtatagumpay ang pagtutulungan ni na pamilyang Shen at Ning family. Hindi ko kailangan. Ikaw, sigurado ka ba talaga? Hindi totoo ang lahat ng sabi-sabi sa labas. Sa pagbabalik ng boss ng Ning Group sa bansa, hindi para sa trabaho ang pinunta niya rito. Lahat ng mga mabulaklak na balitang iyon, pawang mga kasinungalingan lang. Kung sasabihin ko sa iyo, na kaya siya bumalik, ay para mapabilis ang kasalan. Maniniwala ka ba? Eh bakit kailangan mo pang pumunta sa airport para sunduin siya? Hindi ba't para iyon sa negosasyon? Malalaman mo rin pagdating ng oras. Bukas, pwede mo ba akong samahan sa isang party? Pero, nakapangako na ako kay Lola. Nababalik ako ng Yicheng para samahan siyang kumain. Ayos lang. Basta bawi. Na lang sa akin. Ang asawa ko pagkatapos. O sige, President Shen. Paano mo ba gustong bumawi ako sa'yo? Ano sa tingin mo? Brother Sinian, nandoon si Shu Ziwei sa tindahan ng alahas. Sa harap ng napakaraming tao, ay talagang pinahiya niya ako. Kailangang pumanig ka sa akin. Ang mga inutos ko sa iyo, nagawa mo ba? Nang maayos? Ang batong iyon ay kinuha na ni Shu Ziwei. Hindi. Lucinian, samahan mo akong bumalik bukas ng gabi para makipaghapunan kay Lola. Shu Ziwei, binibigyan kita ng 1 oras. Ipadala mo agad ang mga gamit dito. Kung hindi ay wag mo akong sisihin kapag kinalimutan ko ang ating pinagsamahan. Hindi naman nakaukit ang pangalan mo sa bato. Binayaran ko iyon kaya akin iyon. Bakit ko iyon ibibigay sa iyo? Ikaw, President Lu, kakakita lang namin ng balita. Si Ning Group ay bukas ay magdaraos ng isang private party. Nabalitaan kong inimbitahan si pamilyang Shen. Pero, wala po tayo sa listahan ng mga inimbitahan. hindi maaari. Kailangang makapunta ako sa party na yon. Anumang paraan ang kailangang makausap ko ang founder ng Ning Group. Opo? Hindi ka pwedeng pumunta sa party ng Ning Group. Kung gusto mo pang makuha ang shares ko, bukas ay kailangang samahan mo akong makipagkita kay Lola. Kapag nakuha ko ang pakikipagtulungan sa Ning Group, sino pa ang may gusto sa kapirasong shares mo? Shu Ziwei, talaga bang kailangang pahirapan mo ako ng ganito? Hindi mo ba alam na ang pakikipagtulungan sa Ning Group para sa ating kumpanya ay gaano kahalaga? Lucinian, pinapayo ko sa iyo na huwag na magpagod. Kahit pumunta ka pa sa party na iyon, ang founder ng Ning Group ay hindi ka papansinin, lalo na ang pakikipagtulungan sa iyo. Dahil nandito si Shanshan, ang pakikipagtulungan sa Ning Group, paano hindi ko ito makukuha? Sige, hindi na kita aabalahin pa sa pagpunta doon para mapahiya. Good luck sa'yo. Mukhang sa pagtitipon na ito, talagang kailangan kong pumunta. Shu Ziwei, humanda ka sa akin. Cheers! Bakit wala pa rito si Shenyan?
Hindi ba si Ziwei ito? Ang mga naririto ay pawang mga kilala at makapangyarihang tao. Sa antas mong iyan, paano mo nakuha ang lakas ng loob na makihalubilo rito? Ma, bakit mo naman nasasabi ang ganyan? Mabuti ang kapalaran ni ate. Nakakuha siya ng mayaman at masigradong asawa. Hindi gaya ko, na hanggang ngayon ay wala pang lalaking masandalan. Kung uhaw na uhaw ka sa lalaki, gusto mo bang ipagpakilala kita sa ilan? Sino namang may gusto sa mga pakikilala mo? Siguradong mga mahihirap at walang kwenta lang iyan. Baka kung saan-saan mo lang kinuha ang mga lalaking pipitugin lang. Sa mga pipitugin, para sa'yo, ay bagay lang talaga kayo. Ikaw! Nay, Shu Ziwei, napakasalat mo talagang bata ka. Matapos mawala ng mga magulang mo, kung hindi dahil sa pamilya namin nag-alaga sa iyo ng maraming taon, napakain ka at binihisan, sa tingin mo ba magkakaroon ka ng pagkakataong lumapit kay Lu Xinyan, makapunta sa lugar na ito? Ano ang pinag-uusapan nila? Inalagaan ako? Tiya, baka po nagkakamali kayo. Ang kinakain, ginagamit, at tinitirhan ng buong pamilya nyo ay galing lahat sa pamana na iniwan ng tatay ko. Anong karapatan nyo? Nasumbatan ako rito? Tingnan mo iyang sarili mo, wala kang modo kahit kailan. Sa ugali mong iyan, sa tingin mo ba bagay ka sa mabuting lalaking tulad ni Lu Xinyan? Tiya, gusto nyo po ba siya? Kung gusto nyo, magpakasal na lang po kayong muli. Hindi ko mamasamain kung ibigay ko si Lu Xinyan sa inyo. Napakawalang hiya mo? Wala kang utang na loob. Matapos ka naming alagaan ng maraming taon, nagagawa mo pang magsalita ng ganyan sa akin. Pagtitipon nito, hindi ito lugar para sa pagwawala mo. Sino itong guwapong lalaking ito? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Siya lang naman ang Vice Presidente Shu ng Shen Group. Sa sirkulong ito, sino ang maglalakas loob na hindi ako irespeto? Sekretaryo Lee, abihan ng Personnel Department, alisin si Shu Mingze sa pupwesto niya ngayon din. Ikaw? Mukha ka lang lalaking nagpapaalaga sa mayaman? Nagpapanggap ka pang big boss? Ang asawa ko kaya ay ang pinakapaboritong tauhan ni President Shen. Akala mo ba sa isang tawag lang ay magagawa mo? Sandali. Halo, Wang Yanfang, may ginawa ka bang gulo dyan sa party? Sa isang tawag lang ni President Shen, sinisante na ako. Ngayon, ang buong pamilya ay tapos na dahil sa'yo. ano? Ano? President Shen, patawarin niyo po ako sa pagkakamali ko. Pakiusap po, lawakan niyo ang inyong pag-unawa. Huwag niyo pong itanggal sa trabaho ang asawa ko. Jiwei, alam na ni Tia ang kanyang pagkakamali. Tulungan mo akong makiusap kay President Shen. Alam ko na ang pagkakamali ko. Tutulungan kita? Sino nga ulit yung tumawag sa akin na walang utang na loob kanina? Hamak na estranghero lang ako, kaya wala akong karapatang tulungan ka. ate, tulungan mo po kami. Nagmamakaawa po ako sa iyo. Talagang alam na po namin ang aming pagkakamali. Ziwei, nagmamakaawa na si Tia sa iyo. Ziwei. 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 Ipinagtanggol ka ng asawa mo kanina. Hindi naman siguro kalabisan kung hihingi ako ng gantimpala? Shen yan, huwag kang ganyan. Ano bang iniisip mo? Kukuha lang ako ng alak. Shu Ziwei, anong ginagawa mo rito? Shu Ziwei, talagang sinundan mo ako hanggang dito. Sa pagtitipon ni Ning Group, pumasok ka na lang ng basta-basta. Masyado kang bilib sa sarili mo. Meron akong imbitasyon, ikaw ba meron? Hindi tulad ng iba dyan. Parang kriminal na pumasok ng palihim. Oo nga, sa imbitasyong ito, parang wala ang pangalan mo. Shen yan, kung nakapasok ka, kaya ko rin pumasok. Huwag kang makialam dito. Ang katapatan ko sa pakikipagtulungan kay Ning Group ay mas higit kaysa sa iyo. Kung ganoon, hindi ko na kailangang tulungan kang kausapin ng malaking boss ni Ning Group. Total, wala ka namang imbitasyon, kaya dumaan ka na lang sa likod. Shen yan, bakit ka nagkukunwaring mayaman? Kung hindi dahil sa pagkapit mo sa isang mayamang babae, sasapit ka ba sa kinalalagyan mo ngayon?
Ngayong gusto mong patahimikin ako, huli na ang lahat. Sabi nila matapos mabangkarote ni Shen yan. Parang may mali sa biglaang pagbangon nito. Mukhang totoong mayaman na babae nga ang bumubuhay sa kanya. Para lang manira ng puri, nakalimutan mo na ang prinsipyo mo. Wala ka ng pag-asa. Hindi ako naggagawa ng kwento. Alam ng lahat ng nandito na si Shen Yan ay laging kasama ang isang matandang babae kahit saan. Mukhang nanay mo na ang babaeng yun, pero nakuha mo pa rin pumatol. Sino yan? Ayusin mo ang pananalita mo. Ang isang lalaking katulad mo ay walang karapatan, kahit na magsilbi lang ng tsaa sa kanya. Bakit? Napipikon ka na ba? Sa oras na makita ko ang namamahala sa Ning Group, ibubunyag ko ang lahat ng iyong mga sikretong gawain. Ipaalam natin sa lahat na ikaw ay isang taong nakadepende lamang sa mga babae para sumikat. Nandito na ako ngayon, ano ang gusto mong sabihin? Si... President Ning, ikinagagalak po kitang makilala. Ako ang tagapagtatag at ang CEO ng Lu Group. Matagal ko nang gustong makipagtulungan sa inyong kumpanya, huwag po kayong maniwala sa sinasabi ng palamuning lalaking ito. Wala siyang silbi at nakasandal lamang sa mga babae para makaangat. Hindi siya karapat-dapat makatrabaho ninyo. Kung hindi ako karapat-dapat, akala mo ba ay karapat-dapat ka? Hindi naman siguro ganoon kalubha. Pumili ng tao ang Ning Group. Akala mo ba hindi ko alam kung anong mga maduming paraan ang ginawa mo para lang makaangat mula sa baba? Isang basura na gustong makipagkompetensya sa akin. Lucy ni Ann, saan nanggagaling ang lakas ng loob mong makipagtulungan? Bago lumipas ang kalahating buwan, babagsak na sa iyong mga kamay ang Lucy. Xu Jiwei, sumasobra ka na. President Ning, huwag po kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Kitang-kita ng lahat ang kakayahan ng Lu Group. Paano kung sabihin ko na ang gusto ko ay si Shen Yan at gusto kong makipagtulungan sa Shen Group? President Ning, 10 beses na mas malinis ako kaysa kay Shen Yan. May mga ebidensya ako ng mga litrato nilang dalawa ng matandang babae sa hotel hanggang madaling araw. Hindi siya nararapat na makipagtulungan sa inyo. Sino ka ba sa akala mo? Lakas ng loob mong sirain ang anak ko. Anak, Anya? Si Shen Yan, siya ay... Si Shen Yan pala ay ang tagapagmana ng Ning Group. Akala ko noon ay gaya ni Lucinyan na nagmula sa wala. Hindi ko akalain na ganoon kalakas ang koneksyon niya. Paano nangyari yon? Imposible ito. Si Shen Yan ay isa lamang basura na ginamit lang ang babae para sumikat. Paano siya magiging tagapagmana ng Ning Group? Sabi nga nila, ang basura ay para sa kapwa basura. Hindi kayo welcome dito, lumayas na kayo ngayon din. Laging nagmamalaki. Na siya raw ay isang business elite. Sa paningin ko, isa ka lang mayabang napapansin na nagpapatawa. Ang makipaglaban sa taong tulad mo ay nakakadumi lang ng aking mga kamay. Tapos ka na ba sa pagwawala mo? Pasensya na po. Paumanhin sa inasal niya. Hindi ka nararapat sa lalaking ito. Makinig ka sa payo ni Tiwa. Iwan mo na siya ng maaga. Bakit hindi mo na lang subukan ang anak ko? Hindi po ako makikipaghiwalay. Sa katapusan ng buwan ay idaraos pa namin ng aking bagong asawa ang aming kasal. President Lu, best wishes sa inyong kasal. Salamat. Sumama ka sa akin sa labas. Napakagandang dalaga. Bakit kaya nakahanap siya ng ganitong lalaki? Ma, wag na po kayong manghinayang sa kanya. Dahil sa akin naman talaga siya. Nananaginip ka ba ng gising? Kung hindi mo siya makuha, sumama ka na lang sa akin pauwi para asikasuhin ang ating negosyo. Sige po. Ziwei, paano mo nakuha na sa ganitong pagkakataon ay mag-imbento na ikakasal na tayo? At sinabi mo pang magkakaroon tayo ng seremonya agad. Hindi ako nag-iimbento. Kasado na ang ating kasal, hindi ba nararapat lang na magkaroon ng pagdiriwang? Ziwei, huwag ka na magbiro ng ganyan.
Alam kong gusto mong magpakasal sa akin, pero nasa kalagitnaan pa lang ako ng aking career. Masyadong biglaan ang lahat, na-stress ako sa ginagawa mo. Lagi mong sinasabi na mahal mo ako, pero kahit ang isang legal na katayuan ay ayaw mong ibigay sa akin. Gusto ko lang naman na bigyan ka ng isang perpektong kasal. At hindi dahil sa napilitan lang ako. Tungkol sa pagpapakasal, kailangan muna natin itong pag-usapan. Kung ayaw mong magpakasal, sige, wag mo na ring asahan ang tungkol sa mga share ng kumpanya. Ang karir mo ngayon ay unti-unti nang bumabagsak. Sa tingin mo ba ibibigay ko ang mga shares ko sa iyo? Kung hindi ka papayag, mabuti pang maghiwalay na tayo. Ilang taon na tayong magkasama. Bakit parang napakadali para sa iyong makipaghiwalay? Ginagamit mo pa ang tungkol sa kasal para bantaan ako. Kaya bigyan mo ako ng malinaw na sagot. Dahil hindi ka makapagdesisyon, ako na ang gagawa nito. Jiwei, Brother Sinian, totoo bang pakakasalan mo si Shu Ziwei? kasal? Akala ba niya kapag ginamit niya ang barahang iyan, ay mapipilit na niya ako? Nananaginip siya. Kahit hindi ko siya pakasalan, marami pa rin akong paraan para makuha ang mga shares niya. Brother Sinian, ngayon, alam na ng buong mundo na ikakasal na kayo? Sa akin lang dapat si Lucinian. Walang pwedeng umagaw sa kanya. Asawa ko, ang kasal ay isang mahalagang bagay. Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Ano? Hindi mo ba nirerespeto? Itong mapapangasawa mo? Magpapakasal? Nasabi ko lang iyon ng walang seryosong basehan. President Chen, hindi mo naman siguro sineryoso iyon? Kung hindi ko patutulakin ng konti si Ye Shanshan, ay hindi ko malalaman kung kailan ko. Makikitang tuluyang bumagsak si Lucinian. Akala ko pa naman. Ay sumaya ako sa wala. Ngayong handa ka na maging groom. Nasaan ang singsing? Wala man lang ka-effort sa pag-propose. Mababawasan ng puntos niyan si President Shen. Ang sinasabi mong effort, ito ba ang ibig mong sabihin? Malay ko bang seryoso ka pala? Sana ay hindi na kita biniro. Ano ka ba naman? Iniwan mo ang pagiging tagapagmana ng Ning Group, ngunit hindi mo iyon tinuloy. Sa halip ay nagpunta ka rito sa Jiangcheng, sa napakaliit na lugar na ito para magbukas ng kumpanya. Para saan pa iyon? Noong bata pa ako ay masyado akong ambisyoso. Gusto ko laging patunayan na kaya ko kahit wala ang tulong ng pamilya ko. Sino bang mag-aakala na malas ako? Dahil nakatagpo ko si Lucinian na mortal kong kaaway sa tuwing kinakalaban ko siya? Walang nangyayaring maganda sa ginagawa ko. Hanggang sa huli ay halos malugi na ang kumpanya ko. Kung ganoon, hindi ba't parang pinutol ko rin ang landas mo sa pagmamana ng yaman nyo? Hindi. Wala akong kailangan kahit ano. Ikaw lang ang tanging gusto ko. Kumagat na ang isda sa pain. Ngayon, magiging kapana-panabik na ang lahat. Oo nga. Oras na para tapusin ito. At oras na rin para hayaan si Lucinian na maranasan kung ano ang pakiramdam ng tuluyang masira ang reputasyon. Hangal. Sinong nagsabi sa'yo na i-post ang marriage certificate natin? Alam mo ba kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa akin? Ngayon, buong mundo na ang nambabati ko sa atin at tinatawag tayong mga makasalanan. Ngayon masaya ka na? Ako. Natatakot lang naman akong mawala ka. Natatakot ako na baka hiwalayan mo ako. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. President Gu, may problema po. Ang lahat ng ating partners ay kinansela na ang kanilang mga kontrata. Bigla ring na-freeze ang ating bank account, nawala na po tayo ng pondo. Lumayas ka. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo, lumayas ka. Ziwei,
Ziwei, pakinggan mo muna ang paliwanag ko, please. Ito, pinilit lang ako ni Ye Shanshan. Binitag niya ako at nabuntis siya. Wala na akong ibang nagawa, kaya pinakasalan ko siya. Sinisiguro ko, noon pa man hanggang ngayon, sa puso ko, ikaw lang ang nag-iisa. Lucinian, itigil mo na ang pag-arte mo. Ang lahat ng mga kabulastugang ginawa mo, matagal ko na silang alam. Ako. Mula nang makita ko ang wedding certificate, simula noon, doon ko nalaman kung gaano ako naging tanga. Sa dami ng pwedeng gawin, nagpumilit pa ako na maging libreng katulong mo. Noong mga panahong iyon, noong nahihirapan ang negosyo mo, hindi ko matiis na makita kang palaging nananamlay. Kaya naman tinulungan kita. Ginamit mo ang swerte ko para makaakyat sa posisyon mo. Pero ano ang nangyari? Pagkatapos magtagumpay ng karir mo, ang unang ginawa mo ay iwan ako. Hindi ito maaari. Mismong si Master ang nagsabi sa akin na si Shanshan ang babaeng magbibigay sa akin ng tagumpay at suwerte. Alam ni Ye Shanshan na mapamahiin ka. Kaya binayaran niya si Master para makuha ang posisyong Mrs. Lu. Hindi ito posible. Kung ayaw mong maniwala, balikan mo ang nakaraan. Simula noong unang araw pagkatapos ng bidding, ang iyong swerte ay biglaang bumagsak. Iniisip mo ba talagang nagkataon lang iyon? Kaya pala mula noong bidding na iyon, ay palagi na lang akong natatalo. Kasalanan itong lahat ng masamang babaeng si Ye Shanshan. Ziwei, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Ngayon din, agad, hihiwalayan ko na si Ye Shanshan. Bibigyan kita sa buong Jiangcheng ng pinakaingranding kasal. Ayos ba yon? Maraming pwedeng magpakasal sa akin. Sa tingin mo ba, kailangan ko ng katulad mong walang kuwenta? Ikaw. Nagpakasal ka pala kay Shenyan. Hindi lang iyon. Ang lahat ng swerteng kinuha ko mula sa iyo, ay ibinigay ko ng lahat sa kanya. Kung hindi, bakit mo iniisip na palagi ka na lang natatalo? Xu Ziwei, sa dami ng pwede mong piliin, bakit kay Shenyan pa? Sinong kinakamuhian mo? Doon ako pabor. Kapag nakikita ko ang galit na galit mong hitsura, talagang nakakaginhawa. Xu Ziwei, 7 taon tayong magkasama, kailangan mo bang maging ganyan kalupit sa akin? Ang 7 taon na iyon sa iyo, tinuturing ko nang itinapon sa aso. Ngayon, dalhin mo na ang mga gamit mong ito at lumayas ka na rito. Simula ngayon, ang kumpanyang ito ay sa pamilya Suna. Ikaw, out ka na. Tapos ka na ba? Oo. Pagkatapos nito, Xu Ziwei, pinagtaksilan mo ako, pagbabayarin din kita. Shenyan. 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 Nasa loob na si Lucinian. Nararapat lang sa kanya iyon. Pero Shenyan, bakit ka ba nagpakabaliw? Tiwa, umuwi ka muna para makapagpahinga ng maayos. Dito na lang, ako na ang magbabantay. Mayroong isang bagay na gusto kong ipakita sa iyo. Ang nasa litratong ito ay ako. Iyong loko-loko kong anak, 10 taon ka na palang lihim na minamahal. Ang pagpunta niya sa Jiangcheng ay dahil lang sa gusto niyang mapalapit sa iyo. Ziwei, Shenyan. Sa wakas at nagising ka rin. asawa ko. Pasensya ka na. Pinaghintay kita ng matagal. Shenyan, pasensya na at nahuli ako ng dating. Simula ngayon, habang buhay na tayong magsasama. Pakiusap. Oh,